Ang KF-21 Boramae multirole fighter aircraft ay kasama sa kasunduan ng Pilipinas at ng South Korea. Ito nga po mga idol ang pinakabago at pinaka-advanced na fighter aircraft na dinevelop ng South Korea. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Kamakailan lamang ay bumisita sa Pilipinas ang South Korean President na isang importanteng milestone sa relasyon ng dalawang bansa. Kasama nga po sa napag-usapan at napagkasunduan ang pag-upgrade ng overall relations sa strategic partnership ng dalawang bansa, kabilang na ang relasyon ng South Korea na itataas sa mas mataas na level para maging isang formal na alyansa kapareho ng alyansa ng Pilipinas sa Australia, Japan at Vietnam. Kasama nga rin po dito ang pagpirma sa Memorandum of Understanding para sa maritime cooperation sa pagitan ng Korean Coast Guard at Philippine Coast Guard. Dagdag pa nga po dito ay sumusuporta rin ang South Korea sa Self-Reliant Defense Posture Program at AFP Modernization Program ng ating bansa. Ayon nga po sa mga balita mga idol ay mas magiging dikit ang relasyon ng Pilipinas at ng South Korea, lalong-lalo na pagdating sa AFP Modernization Program. Alam naman nga po natin na karamihan sa proyekto ng AFP Modernization Program ay kapartner natin ang South Korea. Sa South Korea nga po tayo bumili ng mga brand new na frigates, gayon din ng mga offshore patrol vessels, at ngayon ang mga brand new na corvettes. Posible nga rin po magkaroon ng additional na acquisition project para sa FA-50 Light Combat Aircraft ng Philippine Air Force. At syempre, susunod na nga po dito ang pag-acquire sa mga multirole fighter aircraft ng South Korea na KF-21 Boramae. Ang KAI o Korea Aerospace Industries KF-21 Boramae ay isang South Korean-led fighter aircraft na dinevelop ng programa na layuning mag-produce ng advanced na multirole fighter para sa South Korea at Indonesian Air Force. Ang airframe nga po nito ay gumagamit ng stealth technology. Ang eroplanong ito mga idol ay pinapalipad ng isa o dalawang crew. May haba itong 16.9 meters, wingspan na 11.2 meters at height na 4.7 meters. Ang empty weight nga po nito ay 11,800 kilograms. Ang gross weight naman ay 17,200 kilograms, habang ang maximum takeoff weight ay 25,600 kilograms. Ang power plant nga po nito ay dalawang General Electric F414 GE400K turbofan engine. Ang maximum speed nga po nito ay 2,200 km per hour o Mach 1.81. Meron nga po itong combat range na 1,000 km at ferry range na 2,900 km. Para naman sa armament ay armado ito ng isang 20mm M61A1 Vulcan rotary cannon na may 480 rounds. Meron nga rin po itong 10 hardpoints na pwedeng lagyan ng mga missiles tulad ng air-to-air missiles, air-to-surface missile, anti-ship missiles, at dual-purpose ordnance. Pwede nga rin po itong lagyan ng mga bomba tulad ng normal na bomba at mga precision-guided bombs. Sa kasalukuyan mga idol ay South Korea pa lamang ang nag-ooperate ng eroplanong ito dahil nasa testing stage pa rin ang aircraft na ito. Ngunit potential operator na nga po nito ang Indonesia at Pilipinas. Nitong taon lamang na ito mga idol, ang Pilipinas ay nag-anunsyo na sila ay interesadong bumili ng 40 units ng mga jet fighters. Pinagpipilian nga po dito ang Saab JAS 39 Gripen ng Sweden at F-16 Block 70-72 Viper ng Amerika. Ngunit sumali nga rin po dito ang South Korea at ito nga lang pong September 2024 ay nagbid sila ng 10 KF-21 Block 1 Boramae, mga brand new na 100 ng FA-50 Block 20 at 100 rin na mga refurbished na FA-50PH. Ibig sabihin mga idol ay mas malaki nga po ang posibilidad na ma-acquire ng Pilipinas ang eroplanong ito dahil sa mas dikit na nga po ang samahan ng South Korea at ng ating bansa. Bukod pa dyan ay pinaplano rin ng Philippine Air Force na dagdagan ang kanilang mga light combat aircraft na mga mas advanced na FA-50 Block 20. Gayun din kasama nga rin po dito ang pag-upgrade sa kasalukuyang FA-50PH ng Philippine Air Force. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!